So magandang araw mga parekoy, andito na naman yung ating panibagong tutorial tungkol sa mga barbula. So bago ang lahat mga parekoy, ito yung ating general service pump or yung ating GS pump. So centrifugal pump yung ginagamit coupled sa ating AC motor. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo yung ating discharge pipe ng ating general service pump is binaklas natin gawa nga ng marami na itong butas due to corrosion or yung ating pagkakalawang. So eto mga parekoy, dito yung pipings na makikita natin at saka yung kanyang discharge is naka-designate yan sa iba't ibang pipings. So unang-una sa fire hydrant, sa pangalawa auxiliary engine backup cooling at saka backup na rin sa ating aircon. So pangatlong cooling yan mga parekoy is yung ating anchor wash, ginagamit yan sa paghuhugas ng ating kadena ng ating anchor. So next naman mga parekoy is yung ating backup sa ating main engine seawater cooling system, at yung isa pa sa kanan mga parekoy yung discharge mismo ng ating general service pump. So ngayon mga parekoy is makikita nyo yung iba't ibang uri ng barbula na ginagamit natin sa pagkontrol ng discharge ng ating pipings. So eto mga parekoy, makikita nyo yung iba't ibang globe valve, at eto naman yung ating normal ordinary globe valve mga parekoy. So kapag globe valve, makikita nyo mga parekoy, meron yung arrow indication niya na one way lang ang tamang paggamit ng ating mga globe valve. So pwede naman siyang baliktarin, yun nga lang medyo persado mga parekoy yung kanyang pressure. So kung titingnan mo mga parekoy, kapag lahat ng ordinary or globe valve is talagang mayroon siyang arrow indication yan mga parekoy na yung ating incoming water or yung ating papasok na tubig mga parekoy is lagi yang may indicator. So sa madaling sabi mga parekoy, kapag nakakita kayo ng barbula na pabilog na may arrow, isang indication yan na isang uri ng globe valve ang inyong ginagamit. So ayan mga parekoy, dito naman ipapakita ko sa inyo yung isang uri ng barbula na ginagamit naman natin sa barko. So eto mga parekoy, isang flange niya, mapapansin nyo walang ibang laman dyan, dahil nga yung barbula na ginagamit natin dito is yung ating butterfly valve. So yan yung ating pag-uusapan mga parekoy, at pagtutunan ng pansin kung ano nga ba ang working principle ng ating mga globe valve dito sa ating mga piping system. At eto na nga mga parekoy, yung ating panibagong fabricated na piping system sa ating discharge ng ating sea water cooling system or yung ating general service pump. So eto naman mga parekoy, yung luma or tinanggalan natin gawa nga ng pagkakalawang nito at marami na ring butas or tinamaan ng mga parekoy ng ating corrosive materials sa ating seawater system. So ayan, maraming butas, marami rin tinapakan mga parekoy. Kung kaya ang pinaka best na gagawin dito is magkakaroon na ng new fabrication ng piping system para maiwasan na natin mga parekoy yung pagsabog ng mga ganitong uri ng ating systems. At ganoon na nga mga parekoy, ito yung ating bagong fabricated na discharge system ng ating general service pump. So ayan mga parekoy, pag-fabricate ng ating piping nito, kailangan mo nang ikabit yung ating mga flanges, saka natin itatak welding yung ating mga pipes, at saka bago natin baklasin para hindi magalaw mga parekoy yung butas ng ating mga piping system. Well anyway, hindi naman yan yung ating topic mga parekoy, dahil ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol dito sa ating tinatawag na butterfly valve. So eto yun mga parekoy, ilalagay lang natin siya sa ating bench vise para maikot natin ng maayos at maipakita ko sa inyo mga parekoy yung kanyang pinaka working principle. Ngunit bago natin dalhin mga parekoy sa bench vise para makita nyo yung kanyang working principle, is ipapakita ko na muna sa inyo mga parekoy yung kanyang itsura na ibang iba siya pagdating sa ating mga globe valve at yung ating mga gate valve na ginagamit sa barko. So dito mga parekoy, makikita nyo may mga indicator yan at mga signs, kumbaga parang parameters mga parekoy pagdating sa kanyang discharge. So ganito yung kanyang itsura mga parekoy kapag fully open yan sa kanyang flange na ating ikakabit. So mamaya mga parekoy, bago natin tapusin yung video, is ipapakita ko naman sa inyo yung kanyang actual na imahe, kung ano nga ba ang kanyang posisyon, paano siya gumagalaw sa ating flanges, yung ating mga butterfly valve. So dito mga parekoy, sa discharge ng ating general service pump is may dalawa tayong flanges kung saan gumagamit tayo mga parekoy ng ating butterfly valve. So ayan yung kanyang itsura. So makikita nyo mayroon siyang
interlock mga parekoy na ating tinatawag. So ngayon is pupunta na tayo mga parekoy sa ating bench vise para maikabit natin ng maayos yung ating butterfly valve at ma-explain ko sa inyo yung kanyang working principle. So dito mga parekoy is mapapansin nyo na kaagad na yung ating butterfly valve is may arrow yan, indication for opening and indication for closing. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo yung ating pinaka handle ng ating butterfly valve is meron siyang interlock. So ayan, kailangan mong pihitin mga parekoy yung kanyang interlock para magamit mo yung ating butterfly valve as a control valve mga parekoy. So bakit ko sinasabing control valve? Dahil nga makokontrol natin mga parekoy yung ating butterfly valve kung gaano nga ba karaming tubig or pressure or ilang percent yung ating bubuksan sa ating butterfly valve sa kanyang discharge. So sa madaling sabi mga parekoy, pwede nating kontrolin nang hindi nagagalaw na nagiging steady mga parekoy yung ating disc. So yan yung ating disc mga parekoy, yung pinaka barbula ng ating butterfly valve. So sa gilid naman yan mga parekoy is purong rubber yan. Ito yung tinatawag naman nating seat ng ating disc. So in general mga parekoy, kapag pinipihit natin pasarado, totally close yung ating barbula dito, is talagang kumakapit yung disc sa ating seat mga parekoy. So ayan, kunyari ililipat natin, so kailangan mo munang pihitin yung ating interlock dito, gawa nga ng magsisecure sa mga parekoy kung ilang porsyento nga ba yung pagbubukas na yung gagamitin. So ayan mga parekoy, nakadrive yan sa stem ng ating butterfly valve yung disc kapag iniikot. So purong rubber mga parekoy yung seat nito, at saka mapapansin nyo naman na parang butterfly nga, gawa nga ng nabubuksan na parang pakpak ng butterfly yung ating barbula mga parekoy. So ganyan lang kadali yung working principle ng ating mga butterfly valve. So bubuksan mo yung ating interlock, kunyari maglalagay ka lang ng 50% ng discharge, so lalagay mo lang din mga parekoy sa 50% or pangkalahati mga parekoy yung bukas mo, at dun mo ilalagay yung ating interlock. So kapag nalock mo na yan mga parekoy, kahit gaano kalakas yung pressure natin, gaano kalakas yung tubig or may vibration pa man yung ating pipings, is talagang hindi magagalaw yung nakasecure mo na interlock mga parekoy. So unlike doon sa ating mga globe valve at saka gate valve na ating ginagamit, which is ginagamit talaga yung mga valve na globe valve at saka gate valve sa fully closed at saka fully open system. So etong ating butterfly valve mga parekoy, ginagamit to as control, dahil nga makokontrol mo mga parekoy kung 50%, 30% yung bukas mo, 75%, or pwede rin sa fully closed or yung ating fully open. So ganyan lang mga parekoy kadali yung ating mga butterfly valve na ginagamit. So dito mga parekoy, yung globe valve naman mapapansin nyo fully closed, fully open. So let us say for example, ito mga parekoy, kapag luma na yung ating mga globe valve, so binubuksan mo ito kung yung thread natin is medyo gaspado na or lumuluwang na mga parekoy, hindi natin maasahan kapag ginagamit natin sa control system. So ilalagay natin sa kalahati sa katagalan ng ating vibration, pwede siyang mag fully close, pwede rin siyang mag fully open. So unlike mga parekoy dito sa ating mga butterfly valve na pinakita ko kanina, is pwede mo siyang kontrolin na hindi nagagalaw by means of any obstruction mga parekoy, tulad na lang ng pressure, yung ating vibration, or iba pang mga bagay na maaaring disturbo sa naset mo na pressure. So dito sa barko mga parekoy, mapapansin nyo kadalasang ginagamit dito is yung ating mga globe valve talaga. So isang indication yung arrow na sinasabi ko, pagpabilog na barbula at mayroong arrow, good indication na ito ay isang uri ng globe valve. So ngayon, eto na nga mga parekoy yung panibagong fabricated na piping system ng ating outboard or discharge ng ating general service pump. So ang pag-uusapan na lang natin mga parekoy kung paano ikakabit yung ating mga butterfly valve. So yung pagkakabit niya, gaya ng sinasabi ko, is ipilalapat mo lang sa mga parekoy sa ating mga flanges at saka sa kabilang flange naman bago lagyan ng ating tornilyo. So ganun lang kasimple mga parekoy, kailangan mo lang siyang igitna ng maayos para hindi ka magkaroon ng leaking. So dito mga parekoy, mabisang paraan sa pagbukas at saka pagsarado
is itatama mo lang sa mga parikoy sa ating mga interlocks. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong pressure na mangyayari. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa aking counting video tutorial tungkol sa ating mga butterfly valves. At syempre kung mayroon pa kayong barbulan na dapat nating pag-usapan, is huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating mga comment section. At syempre mag-ingat palagi mga parikoy, and as always, as I say, peace.